So, ngayon mga kaubas, okay na yung pagpupruning natin. Nalinis ko na. Ngayon, ipakikita ko sa inyo kung ano yung, kung gaano karami yung nakuha kong cuttings. Tara. So, eto na siya. Yan na. Marami yan. So, ang gagawin ko dyan, puputol-putulin ko pa. Yan. So, sobrang dami niyan. Siguro, abutin ako ng mga 500 cuttings nito. So, ayun na. Kung napanood niyo yung last video ko kanina, medyo masukal pa yan. Ngayon, malinis na. Tinanggal ko na rin yung mga nakaharang ng mga sanga ng ibang puno. No? Para magkaroon siya ng direct sunlight kapag magbabad break na. Yan. So, ito yung main trunk. And then, yun yung head. Yan yung head. And then, yun yung mga cordon. Ang style ng grapes ano ko is trellis style. Yan, naka-trellis. Mula dito hanggang doon sa dulo. Yan. So after 15 days at saka siya magbabad break. And then pansinin nyo rin, yan o, may mga tumutulo dyan. Yan. Normal lang yan sa ubas natin o natural lang. Kapag ka nagka-cuttings tayo or pag nagpupruning tayo, may tumutulo na tubig. Normal lang yun o natural lang. No? So, ayan o. Yan yung pinagtuluan niya. Yan. So, ayan, malinis na. Natanggal ko na rin, ulitin ko, tinanggal ko na rin yung mga existing na mga sanga ng ibang puno ko para magkaroon siya ng direct sunlight. Yan. Ito, puputol-putulin ko na to ngayon para maibabad ko na sa rooting hormone. Ang ginagamit ko palang rooting hormone, yung aloe vera. Ito. Yan yung aloe vera ko. Yan, ibinababad ko yung cuttings na to, itong pagkakatingan na to, sa aloe vera. Siya yung ginagawa kong rooting hormone. Binababad ko siya ng 24 hours. Then after that, tsaka ko siya itatanim. Yan o, linis na. Kung mapapanood nyo yung mga previous video ko, sobrang kapal niyan. Yan o. So nag-giveaway na ako. Sinacrifice ko na yung ibang mga sanga para maarawan, no? Yan o, sobrang linis na. Ito kalahati lang yung nakuha ko kasi baka matanggal yung kawad ng kuryente, ma-brownout dito sa kapitbahay ko. Pero sinabi ko na sa kanya. Ayan o, sobrang linis na. Naitapon ko na rin yung mga pinagdahunan nito. So ngayon, ang gagawin ko rito, puputol-putulin ko na bilang cuttings, no? So katulad nito, sobrang lalaki, sobrang lulusog. Yan yung epekto ng paggamit ko ng fermented fruit juice. Yan. So ang ideal nito, yan, ito yung dulo. Bibila lang ako ng 3 nodes. 1, 2, 3. Then puputulin ko na rito. Yan. Yan na yung ano, yan na yung ideal na cuttings na itatanim ko na panibagong seedling cuttings, no? Yan. Pag gumamit kasi ko ng rooting hormone, ang napansin ko lang 90%
ng itinatanim ko nabubuhay. Nabubuhay siya. So kaya ang ginagamit ko, hindi na ako gumagamit ng mga fruiting hormone, yung mga nabibili sa Shopee, sa mga online. So sa aloe vera lang okay na. Lahat ng klase pwede sa aloe vera. Kahit sa halaman pwede nyo gamitin. No. So update ko kayo by September 1 or October 31 or August 30, kasi August 30 is holiday. So hoping ako rito kapag ka August 30 nagkaroon na to ng break budding, ipakikita ko rin sa inyo yung video nito. No. Yan. Kita nyo, wala siyang harang. Naka-direct sunlight. Yan. Ideal kasi kapag nagpabunga ka ng ubas, kailangan may direct sunlight kasi kapag hindi siya naka-direct sunlight, ang nangyayari, hindi sabay-sabay nahihinog. Kaya mas maganda, walang nakalilim sa kapag nag-pruning tayo. No. So ngayon, gagawin ko na to. Pupwesto lang ako, then ipakikita ko sa inyo kung paano ko mag-cut yung bagong cuttings natin. Okay, hanggang sa muli mga kaubas. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Medyo mambo kaya nakapayong ako. Salamat!